mamimiligro ang ating bayan. Oy, For as long as she is Vice President and Oy. worse, kung maging presidente yan uy. someday, hindi natin pwedeng babalikan itong Ayan guys, so narinig yun naman, full force. May pronouncement din dati si Risa Ontiveros, di ba? Gagawin nila ang lahat na hindi maging presidente si BP Sara. nasa tama tayo dito at Oy. paramdam natin na nasa tama. Oy, rinig yun yung mga kaibigan. Agree ba kayo dun mga kaibigan? Nasa tama daw sila. Lahat po, every step of the way dito sa impeachment situation na ito, from the start, paggawa pa lang, pag-file, we consulted legal luminaries. Everything was observed. Tapos inoobserbahan din namin yung House of Representatives. Kung inoobserbahan nila, na-transmit, walang reklamo. Nakita nyo, ilang law schools, ilang justices nagsalita na sinasabi everything was in order. Then suddenly, meron makikita ng mga ganitong, kasi yun na nga, precisely, hindi kasi, yun. kasi daw, yung mga Congress, effectively they're saying, hindi binasa, despite the verification, ang verification kasi, ibig sabihin yung signature mo, your signature is an attestation na you read it, you studied it, and therefore you're affixing your signature. More than 125 congressmen, sasabihin mo, tapos sasabihin mo, with the short period of time, hindi nila nabasa yan. What is the evidence? Equal branch of government, di ba? On a triangular power. Interbranch courtesy dapat. Tapos ito, domain ng House yun eh. And it's written in the Constitution that it is so. Pero yun nga, I think importanteng mapag-usapan dito yung ways forward. Okay, first things first, since hindi pa final yung decision, ibig sabihin, wala namang sinabing, kumbaga pinahinto yung trial, walang ganon. Ibig sabihin, it's up to the senators as judges in the impeachment court to decide kung anong gagawin nila. Kaya manawagan po tayo. Mag-join po yung mga kababayan po natin sa mga panawagan na sa mga susunod na araw para suportahan yung pagtutuloy ng impeachment trial. Ayan. Yun ang mga kaibigan. Mananawagan si Antonio Trillanes na magsagawa ng malakihang aksyon para i-push or ipagpatuloy ang impeachment. Ayan po. So, aabangan natin siguro sa Monday, sa Tuesday. Doon yan sila magrarally. So, abang-abangan natin yan mga kaibigan. Isisigaw nila na ipagpatuloy ang impeachment. Ayan. So, sino ang ipupush nila dyan mga kaibigan? Siyempre yung mga senador that time. So, titingnan natin kung matuloy ang impeachment o hindi. Tutugon ba ang impeachment court sa desisyon ng Korte Suprema? Ayan. Ipagpatuloy ba o hindi? Yun na nga, nananawagan na si Antonio Trillanes mga kaibigan na magkaroon ng malawakang aksyon o movement para suportahan at i-push na ipagpatuloy ang impeachment. Magsisimula yan sa Martes, pagdidibatihan na yan. Martes. Kaya mag-ingay po tayo. Ngayon, yan. Martes, mag-ingay po daw sila. So, aabangan natin yan sa labas ng Senado. Yan. So, yung mga kasama natin mga vlogger dyan, abang-abang tayo doon. Tuloy natin. Because of the inclement weather at itong mga panahon na ito hindi ideal manawagan sa kalye, kaya we can participate yung mga online petitions na gagawin, yung mga pag-share, pag-i-inform sa mga kamag-anak natin, kaibigan natin kung gaano ka-importante na matuloy itong impeachment trial kasi demokrasya na natin in the future ang nakasalalay dito. I am telling you, we have profiled Sara Duterte enough to say na mamimiligro ang ating bayan. Oy. For as long as she is Vice President and worse, kung maging presidente yan someday,
hindi natin pwedeng babalikan itong Ayan guys, so narinig yun naman, full force. May pronouncement din dati si Risa Ontiveros, di ba? Gagawin nila ang lahat na hindi maging presidente si BP Sara. So, halata na. Konektado na lahat mga kaibigan. Dilawan, Pinklawan, at saka itong administrasyon na to. panahon na to na pag-presidente niya At saka pang-apat, Makabayan Black. binabalahura na yung demokrasya natin. Oh. And remember, with Pulong there, gagawin niyang speaker yan. Uy. Si Baste, nakita nyo, yung pagkasangano na yan, gagawin niyang cabinet secretary. Uy. Vindictive. Yun ang magiging Pilipinas. Uy. Tapos sasabihin natin, kakamo tayo ng ulo. Sana pala tumindig tayo ng mga panahon na pwedeng tumindig. Ngayon na po yan. Oh, tumindig na daw. Tumindig na daw kayo para mapigilan si BP Sara at matuloy ang impeachment at hindi na siya makatakbo sa 2028. Yon ang kanilang malaking problema sa ngayon. Kasi nga, nagdesisyon na ang Korte Suprema kaya nagkaroon sila full force na ngayon ang mga kaibigan, ang Dilawan, Pinklawan at administrasyon para i-take down si BP Sara at hindi makatakbo sa 2028. Full force na sila. Isa na itong mga kaibigan, itong panawagan ni Antonio Trillanes. We have the time to stand for what is right. Ngayon na po yan. Yung mga justices, makakaramdam yan ng pulso ng mga kababayan natin. Yung mga may kakilala na Supreme Court Justice dyan, sabihan nyo yung saloobin nyo. Kalampagin nyo. Kasi binabaliwala nila. Hala, konsensyahin. Hala ka, dapat daw ikonsensya. Okay, sige, tuloy natin. Okay nga, dapat daw makonsensya. Okay? Yung saloobin nyo eh. With this, parang tingin lang nila is just mechanical na gagawin nila ito, mga ito. Hindi. Nasa tama tayo dito at Oy. paramdam natin na nasa tama tayo. Oy, rinig yun yung mga kaibigan. Agree ba kayo dun mga kaibigan? Nasa tama daw sila. Agree ba kayo sa sinabi ni Antonio Trillanes na nasa tama sila? Yun po. Yeah, because May sanction ba yung kung i-picket o i-demo ng mga Hindi, tao kasi yung bawat meron nga- bahay ng justices of the Supreme Court? well, that's your human right, no? Yung freedom of speech, freedom of association, but within the bounds. Magandang panawagan yun yung mga kapitbahay nitong mga justices Yung pamilya. na to, no? Siguro yung mga pamilya, yung mga barkada ng mga pamilya yung mga ng mga kaklase justice ng na mga yan, anak yung mga nila. kaklase nila. Tama ba yan? Ano masabi nyo guys? Yung tipo hinekayat yung mga friend, relatives, yung tipong, huy, pagsabihan nyo nga yung ama nyo o ano dyan, mali ang desisyon nila sa korte, sa desisyon nila sa impeachment. Tama ba yun guys? Yung base sa mga sinasabi nila, hinihikayat nila. Tama ba? Anyways, this betrayal of public trust, no, is one of the grounds for impeachment, no, and the Supreme Court itself, their impeachable positions. No? Uy! So meaning to say, attorney, nagkaroon ng betrayal of public trust ang mga associate justice sa pagboto ng unanimous na ibasura ang impeachment. Uy, may gulay. Mga kaibigan, narinig nyo yun? Baka daw magkaroon ng betrayal of public trust. Meron nang nag-circulate na betrayal daw of public trust. Itong decision daw ng Supreme Court is a betrayal of public trust. Oh my God. And May gulay. Betrayal. Naku. Parang mangyari nito, absuelto si BP Sara sa impeachment niya, tapos ngayon, ang isasalang yung mga justices na natin. Nako, 12 yun. 12 ba sila lahat? Delikado to guys. Ang lupit na to nila. Sige, tuloy natin. you recall, you were part of that impeachment of Justice Corona. For just one ground, no? Yung 19 grounds, naging one ground, yung SAL-N. This one, do you think there should be a call? Because umiikot na eh.
Well, Yung betrayal of public trust ng Supreme Court. isa na po yan dun sa mga sinasabi kong mga iba't ibang paraan kung paano natin ma-express yung ating disagreement or dissent or Ayan, disappointment dito sa desisyon na to. Isa na po yan, yung mga online petitions calling for the impeachment ng mga pumirma nito. Yan po yung mga fino-float ng mga civil society organizations. Ayan. So, in other words, mga kaibigan, pinag-aaralan nila ngayon na kakasuhan ang mga justices natin na bumoto ng unanimous sa pagbasura sa impeachment ni VP Sara. Ang charge nila, betrayal of public trust. Yung ground. Yan, yun ang plano ng grupong ito, mga kaibigan. Tuloy natin. Naririnig po natin. Pero ang sinasabi ko dito, maganda, antayin po muna natin yung motion for reconsideration ng mga prosecutors. May panahon pa ito. Ngayon, habang nag-aantay po nito, ay walang hadlang sa pagpatuloy ng trial. Decision po ng mga senador yan. So habang gumagalaw yung trial, may panahon yung mga taong bayan na manawagan sa Korte Suprema na magbago ng isip. Pero kung doon sa motion for reconsideration ay may mga nanatili na pumirma at sumuporta noon na ibasura yung motion for reconsideration, yung mga mananatili doon na pipirma, yun ang pwede nating mapatawa ng betrayal of public trust. Ayan. So, ang plano nila, mag-MR. Tapos, ang hindi sasang-ayon sa MR, yun daw ang kasuhan nila ng betrayal of public trust para ma-impeach. Lupit nito Tuloy natin. Ito yan public trust. Bakit ganito yung sentimento po ng mga taong bayan? Kasi yung kanilang tiwala ay... Sentimento ng taong bayan daw. Wait lang Parang majority agreement sa desisyon ng Korte Suprema. Paano naging taong bayan yun? Parang binitray. Diba? Yan ang very essence ng betrayal of public trust na sa mata ng taong ordinaryong Pilipino, ganun dapat ang batayan hindi yung mga teknikalidad. Sa mata ng ordinaryong... So, bahala may mali-mali sa teknikalidad kahit hindi na sinunod yung mga house rule. Basta kay maano lang talaga na may mali. Betrayal of public trust. Ganun na pala ngayon. Narinig yung mga kaibigan? Agree ba kayo dun? Huwag na daw i-focus o anuhin pa yung mga technicality. Tama ba yun? Kayo na humusga, mga kaibigan, sa sinasabi ni Antonio Trillanes. Pilipino ay walang problema dito sa impeachment case na ito. Kung meron man, nailabas na po yan. Ilang buwan na po yung nakalipas. So, dapat hindi ito napigilan. So, sa pagpigil na yan, the Supreme Court justices supporting this decision are opening themselves up for impeachment trial themselves. Well, Ayan. So yun na, mga kaibigan. Kung sinong sumusuporta sa pagbasura daw sa impeachment, even kung magkaroon na ng MR ang Kamara o ang prosecutor, tapos yun na nga, hindi nila susuportahan, ipatuloy pa rin nila ang pagbasura sa impeachment, ay kakasuhan daw nila ng impeachment ang mga justices. Base sa sinasabi ni Antonio Trillanes. So, kayo na humusga, mga kaibigan, sa sinasabi ni Antonio Trillanes. Okay, so, di ba? Kaabang-abang ang kanilang mga binibitawang pahayag, mga kaibigan. So, kayo na ang humusga sa video ito, okay? So, see you next time. Bye-bye!